big maleta ay Correct. Ano ba talaga pwede na. limit? Pero kahit halimbawa, pwede Oo. na. May limit pa rin ba? Baka magdala ka doon ng ano. Hindi, ga- the usual na. Kaya nga. So, gaano ba ang limit? Oo. Nasa linya po natin si Engineer Mike Kapati, ang General Manager ngayon ng MRT3. GM, good morning. Good morning, Engineer Mike Kapati, GM. Welcome sa Hi. Double Weng, sa Double B. Hi, good morning, Double Weng. Naglabas ho kayo ng mahalagang paalala. Bago pa ho kayo na-appoint, pinagbabawal ng MRT3 ang pagdadala ng malalaking bagahe na lagpas 2 feet by 2 feet. Yung 2 feet by 2 feet, parang ganito lang to. Oo, Maliit lang. maliit lang. Malaki pa yung bag na dadala ko araw-araw. Kita mo yan. Bawal ka sa MRT. Bawal pala yon. Buti na lamang yan ay pinahinto ho ng DOTR. Ano ba talaga? Ano ba ang naging logic ho doon? Bakit nga pinagbawalan ho yung muna, supposedly, yung mga 2x2, lagpas 2x2 na ang habat laki na mga bag, Engineer o GM? Yes. Yung policy kasi niyan, nag-start, I think, when I reviewed it, 2012 pa. So, kailangan talagang repasuhin na yan. And at the same time, siyempre, ang logic naman yan is one, of course, yung security natin, kailangan din natin bigyan pansin yun. And at the same time, we during that time we tried to limit din yung pagpasok pa ng malalaking bagahe kasi nga may nagrereklamo din, marami rin nagrereklamo before na ibang nakakakuha ng malaking espasyo. But again, syempre, that was 13 years ago. I think kailangan na natin bisitahin uli, kausapin yung mga stakeholders and come up with a better option. Pero for now, suspended po lahat. Suspended. Dahil sa instruction ni Secretary Bean, na siyempre, ang priority natin yung convenience ng mga pasahero. Yun na nga, ang reaksyon agad yan ng mga sumasakay, yan po ay hindi makatao, kawawa ho ang bayan. Sabi nila, imbes na makatipid ang mga pasahero, walang choice. Hindi nila pwede dalhin yung kanilang mga dala-dala, lalo na pag may layo-layo, ay magta-taxi sila at sasakay ng mas mahal na other mode of transportation, GM. Tama po yun. Kaya kung mapapansin nyo, kami very sensitive kami sa mga feedback So if we need na talagang repasuhin niya, ano man yung mga polisiya, we're very open kasi we really appreciate those inputs ng mananakay natin kasi sila yung sila yung ika nga araw-araw masabak sa natin. But of course, sa polisiya natin na gagawin, kukonsultahin natin lahat para makonsider lahat ng stakeholders, babalansingin natin. But for now, in order ko na, of course, sinabi nga ni Secretary Beans na stop mo na yan, suspended while we're reviewing it. Pakiusap lang namin sa iba, siyempre, alalahanin din natin yung kung marami kang dala, mahaba ang pila sa likod. Pagka ganun, isa-separate namin yung pagpila doon sa may mga bagahe. Sa mga walang bagahe naman, para hindi naman maistorbo yung mga wala namang bagahe. Ngayon, kung hindi siya kakasya doon sa ating X-ray, manual po yan. Yun lang, pag medyo may konting delay lang sa mga may karga ng gamit. Engineer, ganito lang po. Paano naman natin tutugunan yung pangamba ng ilan na sayang yung espasyo kung halimbawa may malalaking bagahe na ipapasok ang isang pasahero? Parang dahil nga minsan, lalo na pag rush hour, kulang na tayo sa espasyo. Nangangahulugan ba ito na kailangan nyo talagang magdagdag ng tren para mag-accommodate tayo ng mga pasahero naman na may malalaking baggages? Actually, isang magandang input yan, Ma'am Weng. So, titingnan namin gaano ba talaga karami yun may nagdadala ng malalaking bagahe. Siguro, isang mga option natin dyan at nilibisay natin, do we assign a certain carousel, yung couch ba na tren para lang sa may mga bagahe, para naman nga, hindi naman maapektuhan yung iba. So, yun yung mga pag-aaralan natin. In terms naman sa dami ng tren, nagdadagdag naman tayo especially on peak hours. We really, kasi hindi mo naman pwede yung maganda rin yung narinig ko kay Kuya Melo kahapon. Baka pwede daw na during non-peak hour i-allowed.
Kaya consider din natin, baka may bumabiyahe naman ng... Oo, Papuntang oo. airport, hindi mo Sa naman umaga, masasabing hindi rush pwede. hour lang siya, Oo. di ba? Oo. Hindi natin pwede, di ba? Ito Hindi lang. naman We araw-araw. allowed it now Oo. until we study. Ngayon, kung halimbawa papayagan natin yung mga bagahe na extraordinary na yung mga laki, di ba? Dahil kung halimbawa hindi natin tatakdaan ng limit yung sizes, engineer, baka kailangan natin ng mas maganda-ganda o karagdagang x-ray machines. Kasi, di ba, sabi For nyo nga- security. For security reason naman yon. Para lalabas ng parang airport operations ng dating ninyo niyan, engineer. Actually, So, pwede. Yan nga ho yung mga considerations na dapat nating isaalang-alang, Ms. Weng. No? Kasi kung titingnan nyo sa abroad naman, di ba, po ang trend pang-airport talaga, talagang dinesign yun Correct. for mga big luggages. Kaya lang, syempre, we have to consider everything. Kaya nga ho, magkukonduct kami ng study, Opo. papatawag kami ng mga stakeholders. Ano ba talaga, kung meron mang limitasyon ng laki, syempre, one consideration namin ngayon dyan, yung hindi naman sobrang laki na hindi nakakasya dun sa pintuan ng tren, di ba? Oo, yun. Tsaka So, medyo sana maintindihan din ng Ako nga napapansin ko, malalaki na. pag nasa abroad ata, yung ating mga kababayan, proud na proud po sila, dalhin nila bagay, na isasakay nila sa mga tren Sa eh. tren, totoo yun. Kasi parang hindi naman Naka-experience ako nire-restrict nun, eh. Wala Diba? talaga Kasi- restriction. Kasi traveler ka eh. Maleta. Kasi expected Okay may lang. dala kang mga Correct. bagahe, Oo. di ba? Saka minsan yung ibang bagon sa kanila, engineer, merong compartment talaga na pwedeng Pwede. ilagay mo doon ang maleta mo. Oo. Diba? Magkaroon kayo ng separate na bagon para doon sa mga may Yun luggage. ang sinasabi ni Sir kanina. Separate na Oo, bagon. oo. At saka para doon sa mga pasahero, 'di ba, engineer, kung ito ay magkakaroon na ng bagong policy na i-allow talaga natin yung mga luggages, abay humanda kayo sa mahigpit na pagre-requisa sa inyong bagahe. 'Di ba? Kailangan may pasensya kayo na may extra oras ka rin kasi baka ma-manual yung bagahe mo, 'di ba, engineer? Isa-isahin. Oo, Parang nasa pasensyahan airport. Tama yun. po yun. Correct, oo. Kasi kumbaga, kung dadalhin nyo yan, mag-manual check-in kami kung hindi kasya doon sa X-ray. X-ray. No? Kasi hindi naman din ho ganun sa provider namin ng security na basta-basta ka magpalit din ng X-ray machine kasi medyo may Mahal kamahalan yan. yan. Oo. So, again, hindi naman din yung mag-i-stop kasi pwede naman na manual, pwede naman handheld na metal detector. Kasi hindi lang naman ho yan, Ma'am Weng saka Sir Weng, na i-allow mo eh. I-consider mo rin yung security risk Tama. na pwedeng mangyari dahil nga sa laki nung saka baka mamaya nakasilyado ng gusto. Totoo yan. Hindi mo mabuksan. So those are considerations na nare-reviewin natin when we come up with a new policy. Balik pala kayo sa drawing board, engineer. Pero gawin lang katanggap-tanggap kasi sa panahon na ito, maraming tao may dala talagang bagahe. Totoo yan. Doon nga sa Saka LRT. yun naman ho, Sa saka LRT yun to, naman ho, tinitingnan namin, hindi naman din ganun ka, Marami. yun yung service pa. No? Yes. Probably Baka- because baka- alam nila na may limit, Bawal. engineer. Oo. Yes. Pero ngayon na pwede na, pero siguro kung halimbawa may limit pa rin sa size. Pwede Yung rin. talagang pwedeng ipasok lang sa pinto, no? Yung size talaga na kaya lang ng tren. Tama po. Kasi baka mamaya hassle din pag nakabara sa pinto yung maraming may bagahe, hindi makapasok yung ibang pasahero. Pwede. Oo. Tsaka lalahanin Tama natin. po, kasi kung halimbawang malaki po yung yung bagahe nila, baka hindi kasya doon sa turnstile natin. Correct. Sa Doon po payong. sa access natin, door ipadadaan. Pero of course, kailangan din po natin lubisahin yung dala-dala nila for security reasons. Kasi sa LRT So 2, pag-aaralan po natin, Ma'am Weng sa Yes. Sir Weng, kasi hindi naman pwedeng abruptly kasi Correct. kailangan natin mag-adjust ngayon saka make sure na ang ating ang convenience sa mga pasahero naman natin wag mag-sacrifice without naman compromising security. sa LRT 2 nga di ba, galing Recto, may dala-dala kadaming bagahe kasi bumibili ng mga kung ano-ano ho doon, galing Divisoria. Sakay nila ho doon. Ang dami nilang Totoo dala yan. di ba? Pero malaki-laki kasi ang yung size ng tren sa LRT 2 kumpara sa ating MRT 3 na medyo maliit. Makipot, Oo. di ba? Plus, syempre, may consideration tayo, engineer. Sabi nga ni Roel dito, yung space or area para sa PWDs, minors, buntis at elderly natin. hiwalay yun. Dapat hindi masakripisyo yun, di ba, engineer? Opo, meron po tayo yung tinatawag natin yung first couch natin. Oo, These kanina are yun. all exclusively for women, pregnant, women sa mga PWD, sa
senior po, ano po yan, exclusive po yan. At dapat din sila sumasakay para conveniente naman po sila. Yun. Okay. Basta wala lang baggage fee ha kung sakali later on Sa pa yun. maghihigpit kayo. Oo, baka Mamaya pa mag-isipan pa ay singilin namin yan, dagdag may baggage fee kayo. Oy, kasi pag may mabigat na diba? bagahe, may extra effort ka para to maintain yung yung couch, hindi ba, engineer? Oh. Tama po yun, pero hindi po natin consider Yan, yan. Ang importante po, yung ating pasahero, yung ating tagatangkilik, ay yung conveniente nila, yun po ang sabi ng ating secretary sa ating Pangulo, na make our passengers riding maganda, maayos. And of course, without sacrificing security. In fairness naman, yung coaches naman ng MRT malilinis no? Oo, convenient naman. Sir, isa pa. Ano po yan? Nililinis po yan from end to end. Ibig sabihin, pagdating sa Top Avenue, lilinisin yan. Pagdating sa North Avenue, lilinisin po yan. Bago ulit bumalik. So, yun po. We're open to, alam niyo naman, yung suggestion niya. Kasi dyan ho natin mapapaganda ang serbisyo natin sa publiko. Yan po ay aming ina-acknowledge at re-reviewin natin kung kailangan natin reviewin para ma-servicean natin ng maayos ang publiko. Sa bagay, kung may bagahe ka, may libre ka ng upuan. Upuan mo na rin yung bagahe mo. Kung wala na ang di ba? Pwede, no? Yung maleta mo. Rush hour, yan ang upuan mo. Engineer, kayo po'y nag-ikot mula nung kayo bagong maitalaga dyan sa posisyon nyo as GM ng MRT3. Ano mga nakita nyo na kailangang repasuhin, kailangang baguhin, at kailangang bantayan sa operasyon ninyo? Tsaka may mga kailangan bang i-retrofit ho yung gusali gusali natin. Facility. Yes. Opo, continuing naman po ang pagsasaayos natin ng facility. Everyday yan, nakatutok ako. Yung escalator natin, elevator natin, yung mga palikuran natin. We see to it na regular ang maintenance niyan, yung pagpapalit ng mga ilaw para po kung may mga busted lights yan, maging maliwanag naman yung dadaanan ng ating mga pasahero. Mag-conduct din kami ng mga retraining sa ating mga tellers, mga cashiers, mga security personnel para po mai-remind natin sila na to be courteous, no, sa ating mga pasahero, and at the same time na yung security natin kailangan laging handa sa any eventuality para hindi tayo pwede relax lang, no? And at the same time, preventive natin yung lahat ng facilities to be well-maintained. So yun po yung aking iniikutan everyday. Okay. Everyday yung umiikot Okay. Yung waiting time ho, may pagbabago ba? Mas mabilis na ho ngayon ang dating ng susunod na tren? Hindi yung magtatagal ka pa Yes, nasa 3.5 ang ating minutes ng ating headway. 3 minutes. 3 minutes and a half. And a half. So yan po yung ideal natin talaga. Kahit rush hour. Target na. Ngayon, pagka non-peak, mga umabot ng mga 4 to 4.5 minutes. Naalala ko yan, So pag sumasakay ako alas 5. And wala na rin masyadong habang pila. No? Kasi maaga pa lang, nasa istasyon na ako. We made sure na ample ang ating tren na hindi masaservisyohan natin pag may influx ng pasahero at any given station. Okay, last point ko na lang, engineer, baka daw pwede i-consider space for pets. Pinapayagan ba mga pets sa MRT3? Parang ever since ata. Pwede? Allowed. Yung dati ko, yung nandun pa ako sa MRT noon. In fact, natin, may guidelines lang yan na dapat naka diaper. Nasa, ano bang tawag nila? May bag sila. Nasa bag. Nasa cage. May mga cage. Yun, may cage yan, may size. So, inaalaw natin yan. Except lang yung malalaki. Yung malalaki. Siyempre, naman, medyo delikado pagka hindi yan naka-cage. Dahil baka makakagat. Totoo yan. Tama. Yung waiver din siyempre yung pet parents nila kasi siyempre ingatan nila dahil obligasyon nila para yun. Hindi naman makapublisyo. Responsibilidad nila whatever happens basta, there. Basta wag lang giraffe at elepante, bawal yan ha. Saka yung mga manok na nakalagay sa parang crate. Ay, hindi, pwede yan. Pwede ba yan? Nakakahon.
Pwede yun. Nakakahon? Ay, nako, Ano? Ma'am Weng, marami ho nagtanong sa akin dati niya kung Oo. pwede daw yun nasa bayong. Oo. Oo, Pwede pwede. ba? Pinapayagan Pwede niyo naman. yun, yung mga manok? Dapat po naka-cage. Naka-cage. Huwag yung, Naman protektado rin yung baka makawala eh. katabi mo. Tsaka, wag lang tumilaok. Maghagilap pa tayo ng manok sa loob ng tren. Oh. Sige. Wag lang Engineer. tumilaok ha. Ay, sandali. Meron ngayong libreng sakay ba? Sakay sa Starting mga today. veterano? Yes. Veterano Opo, kasi yung araw ng ating- kagitingan. Yes, yung veterano natin, isang linggo po yan. Libre ang ating mga veterano plus one companion. Wow, Full day po okay. yan. May bagahe man, may hindi maleta lang o isang wala, araw, libre. kundi the full week. Engineer, thank you po Libre sa po yun. oras ngayong umaga ha. Salamat, engineer. Ay, sige, as always. Good morning po. Good morning po sa inyong dalawa. Good morning. Thank you. Yan. Ang general manager, bagong talagang general manager ng MRT3, si Engineer Mike Kapati atin pong nakausap tungkol ho sa bagahe na pwede ulit na. Hinihilingan, walang pinop